Dito nga sa YouTube channel natin, nire-raise natin yung awareness ng mga tao or yung mga subscribers natin regarding sa presyo ng mga printer na possible ninyong gamitin sa mga sisimulan ninyong printing business. Kaya naman natutuwa ako sa mga nakikita ko or yung mga dating nagko-comment dito na nagiging successful na yung kanilang mga sinimulan. Yung iba, ang dami ng customers sa kanilang mga bayan at dahil nga election ngayon, ang dami na nilang nakukuhang mga kliyente, mga nagpapaprint ng t-shirt at sinasabi ko nga sa inyo mga tropa, kung magsisimula kayo ng printing business or kahit na anong business, alamin ninyo yung tunay na presyo ng mga ina-avail ninyo na mga produkto or mga materyales when it comes sa mga gagamitin yung mga equipment or halimbawa nga dito sa printing natin, alamin nyo yung presyo ng printer, alamin nyo yung presyo ng bond paper, lahat ng materyales at siguraduhin ninyo na sa distributor talaga kayo bumibili. And meron din naman mga magagandang bagay kung bibili ka sa mga idol mo na kahit na inuuto ka nila, kasi at least idol na idol mo yung isang tao at kahit na inuuto ka, kahit papano yung printer na yon nanggaling yun sa idol mo, 'di ba? At shoutout natin yung nagko-comment na mga subscribers natin dito sa YouTube channel natin. Dito kay Ma'am Nilda Palya, tinatanong niya dito, no, anong Epson printer daw ang best for teacher with 9K budget. Mga tropa, nakakatuwa kung kumpleto talaga yung mga tinatanong ninyo. Kagaya niyan, meron siyang inilaan na presyo, 9K yung kanyang possible na gagamitin sa mga printer na bibilihin niya. At etong content natin, price check muna tayo dito sa online, dito sa Shopee. At mga tropa, yung mga babanggitin ko dito na mga printer, eto yung mga basic printer na talagang goods na goods when it comes sa mga sisimulan ninyong printing business. At lahat to mga tropa, nasubukan ko na at meron ako neto before. And dahil nga syempre, hindi naman tayo nag-i-stay sa isang printer, kailangan din natin na mag-upgrade ng mag-upgrade. At sasabihin ko din sa inyo kung ano yung mga printer na gamit ko na as of now. Pero simulan nga natin dito sa all-time favorite na Epson 121. Etong Epson 121, around 5,000 lang talaga tong printer na to. Sobrang mura neto. Kung bibili kayo ng mga Canon na printer, yung mga mumurahin, yung mga 2,000, 3,000, sinasabi ko sa inyo, itabi nyo na lang muna yung pera ninyo kung 3,000 lang yung budget ninyo sa pagbili ng printer na kahit sabihin mong napakamura ng printer na yon, mas maganda pa rin talaga etong Epson 121 when it comes sa mga Canon printer na mga tigda 2,000, 3,000. Saglit nyo lang magagamit yon. Eto, kahit papano tatagal talaga to, 5 years, 7 years, sinasabi ko sa inyo. Naagamit na ako neto. Although document printer lang siya, meaning pang print lang talaga siya ng mga bond paper. Pero kung gagamitin mo naman siya sa printing business, pwede mo siyang i-modify, tatanggalin mo yung mga shark teeth niya, and meron kang mga tweaks and tricks na gagawin para naman talaga makapag-accommodate ka ng mga photo paper or yung mga makakapal na papel. Mga tropa, napakadami kong kilalang teacher na eto yung ginagamit nila. Although print lang yung meron to, pero talagang gamit na gamit nila to. Ang daming nagpapa-reset sa akin ng mga ganyan, mga teacher, mga online. Nakakailang reset na sila. Talagang alam mo yung nakikita ko sa kanila, 30,000 na yung print or 30,000 na yung na-print nila sa printer na yon. Talagang goods na goods. Okay na okay mga tropa. 5,940 yung nakikita ko dito, and meron pang mga mura eto, no, 5,895. Sa mga trusted online store lang talaga kayo bibili, which is nilalagay ko lahat ng link dyan sa description natin para makabili kayo. Para dun sa nag-comment na teacher dito sa atin, pwedeng eto yung bilhin mo. Yun nga lang, wala siyang mga scanner. Talagang print function lang siya, and usually naman sa mga school, kailangan lang naman dyan mga print lang naman, di ba? Mga pamprint ng mga exam. And may mga friends ako na talagang yung mga teacher pa rin talaga yung mga nagpiprint ngayon. So yung 9,000 na budget ni ma'am, meron ka pang sukle na 3,000. Kaya naman talaga sinasuggest ko sa online kayo bumili. Parehas lang din ng mga warranty yan sa mga store. Ang kinagandahan lang talaga kung sa online ka bibili, eto talaga yung nakikita kong kinagandahan kasi may mga discounts and may mga voucher kayong magagamit. And syempre kung gusto ninyo na medyo meron kayong scanner, dito na papasok etong Epson 3210. Naagamit din ako neto to
tell you honestly, eto yung pinakaunang printer ko. Yung una pa ngang model neto, yung Epson 3110. Dati 7,000 lang yung presyo neto, and yung ginagamit ko dati na printer na ibenta ko pa ng around 3,500. Sobrang dami na na-prints nun. Napakatibay ng ganitong printer. Although ngayon tumataas yung presyo niya, pero ayun, ang bibilihin ninyo dito yung mga merong mega discount. Ilalagay ko to sa description. Ayan, 9,000. And kung may mga voucher kayo, usually pag may mga mega discount, less 1,000 yan. So 8,500 nyo lang to mabibili, possible. Pero kung sa mga physical store, ang pinaka-original price neto 8,700. Talagang mas maganda pa rin when it comes kung bibili kayo sa online. May mga voucher pa rin. Pero mabalik tayo ng konti dun sa pinakauna nating printer na nabanggit. Etong Epson 3210 ay 3-in-1 printer. Meron siyang scanner, pwede kang mag-photocopy dyan or mag-xerox. Pero meron naman din siyang counterpart, or eto ay tinatawag nga na pang print function lang din. Kung medyo 5,000 nga lang yung presyo na kaya mong i-avail kung magsisimula ka ng printing business, I highly suggest na eto yung gamitin ninyo. Kung ikukumpara mo tong Epson 1110 dito sa Epson 121, mas maganda etong Epson 1110. Parehas ng design to sa Epson 3210. Same na same yan dito sa Epson 3210 kung titignan nyo talaga. Pero etong Epson 1110, wala lang siyang scanner. Kumbaga, print function lang siya. Same as Epson 121. Pero nakita nyo naman yung presyo, di ba? Napakamura. Makaka-discount ka pa dito, siguro mabibili mo to possible 4,000 pa. Di ba? Kung nagsisimula ka ng business. Although etong Epson 1110 na to, talagang lumang model na to. And sa tingin ko, eto yung mga lumang stock pa. And okay lang naman kung lumang stock pa, basta brand new, kasi hindi naman nasisira yung mga printer head niyan kung matagal na naka-stock dyan. Basta once na malagyan mo ng ink yan, gamitin mo ng gamitin talaga. Ayun lang yung masasabi ko, mga tropa. Epson 3210 kung merong kailangan ka na scanner, pero kung hindi mo naman kailangan ng photocopy or yung pagsiserox or yung pag-scan, okay na to kung ikukumpara mo naman dito sa Epson 121. And meron din tayong Epson 3256 dito sa online, mga tropa. Medyo may kamahalan na to, 10,000 yung presyo niya, pero same lang din siya netong Epson 3210. Eto nga lang, Epson 3256 or yung isa niyang version na kulay puti, meron nga lang tong Wi-Fi. Yun yung idinagdag. So another features, syempre another bayad yan. At walang printer na kayang i-accommodate lahat ng needs mo when it comes sa mga printer. Kung meron man, syempre medyo additional payment pa rin yan. Nagamit ko na rin itong mga printer na ganito, yun nga lang meron siyang Wi-Fi. Kung hindi mo kailangan ng Wi-Fi, Epson 3210 ka, nakatipid ka pa kahit papano. Pero kung nakikita ninyo, konti lang din naman yung agwatan, 9,500 to. And kung meron kayong iba pang makikita dito na mas mura sa 9,500, ayun yung i-avail nyo. Pero kung konti na nga lang yung idadagdag ninyo for the features ng Wi-Fi, syempre, yung meron ng Wi-Fi yung bilhin ninyo. Pero, yung mga nakikita ninyo dito, may mga discount pa yan. Etong Epson 3210 na yan. Halos talaga 1,000 yung discount neto kapag may mga nakalagay dito sa mga feature nila na mega discount. 1K talaga yan kasi sobrang danas ko na yan. Ang tagal ko nang umu-order dito sa online. At sa mga nagtatanong dyan, mga tropa, ang printer na gamit ko dito sa small printing business natin ay Epson 5290. May kamahalan na to, mga tropa, at sa mga teacher na nakakapanood, siguro hindi ko maisasuggest sa inyo to, etong printer na to, kasi medyo napakamahal na neto. 14,000 yung presyo neto or 13,000 usually. Pero kung syempre, kung babudgetan ng school ninyo, eto na yung maisasuggest ko sa inyo kung hanggang ganyan yung kayang i-budget ng school ninyo, di ba? Pero kung sarili nyong pera yung gagamitin ninyo sa mga teacher somewhere out there dyan, and alam ko naman na talagang sariling pera ng mga ibang teacher yung ginagamit talaga nila, as in talagang yung mga teacher yung gumagastos sa mga pagpapaprint ng mga ganyan, no? So, napakamahal na neto, and maisasuggest ko talaga sa mga teacher, siguro eto na lang yung bilihin ninyo na walang scanner, Epson 1110. Pero sa mga for printing business
business, kung may budget talaga kayo, ito yung pinakamagandang pangsimula na printer. Sa totoo lang. And dati akong naka Epson 3210, binenta ko ngayon dahil nag-upgrade ako. Dahil etong Epson 5290, meron siyang wifi, pwede siyang mag-scan ng long at pwede siyang mag-xerox ng long gamit yung kanyang ADF, di ba? Sobrang ganda na ito mga tropa, talagang sulit na sulit. At yung mga lahat ng nabanggit ko na printer na yan, meron lang siyang isang ink, as in Epson 003, yung original ink niya. At eto mga tropa, tip ko sa inyo, kung bibili kayo ng mga original ink na Epson, ang bilihin niyo ay dun lang sa mga trusted na store. May mga nakalagay dyan mall. Eto agaya nito, Epson Mall. Epson 003 na original, talagang sure na sure ka dito kung dito ka bibili na original talaga yung binibenta nila. Kasi may nagtanong sa akin mga tropa, yung binili daw niya na ink, yung mga naka-plastic lang yung ganito. And tinatanong niya sa akin, boss, original ba yung nabili ko na ink? Kasi naka-vacuum sealed lang siya, wala siyang box. Mga tropa, mag-isip-isip kayo, do the math. Sa mga pagbili-bili ng mga item, kailangan na lang kahit papano ng konting common sense na lang, di ba? Syempre kung nakita mo na mura yung isang bagay, kagaya nito, 400 lang 4 na piraso. 'Di ba? Tapos iisipin mo original 'yan. Yung pinaka-original nga na nagtitinda ng ink na yan, ang isang piraso ng ink 300, 'di ba? So sana nagigets nyo, no? Sorry na rin sa mga napaka-harsh na word kasi mas matututo kayo kung medyo ganyan yung mga galawan natin. Huwag kayong tatanga-tanga mga tropa. Do the math, konting minus plus lang yan. Malalaman mo na kung original yung binibili mo. At hindi naman pwedeng sabihin na kung sobrang mahal naman ng item, original na. Maaaring inuuto ka lang din yan. 'Di ba? May mga ganyang bagay, 'di ba? At may mga Poncio Pilato somewhere out there dyan na inuuto ka lang. So, ayun, no, yung mga nabibili ninyo na mga naka-vacuum sealed, do the math, isipin nyo yung original 300 tapos makakabili kayo na 4 400, parang 100 ang isa. Sino ba namang bobong company na magtitinda ng ink ngayon na sa sobrang murang halaga tapos original pa? So, mga tropa, eto pa mga tropa ko. Sa mga nagtatanong, ang ginagamit ko naman for sticker printing ay Epson 805. Pero mga tropa ko, may mga nababasa ako dito lately na yung mga ibang nag-a-avail nga daw ng mga Epson 805 somewhere out there, talagang mga refurbish na yung mga printer na yon. Kasi etong printer na to, mismong taga Epson yung kausap ko, talagang phase out na siya. Nakakapagtaka, may mga mangilan-ngilan pa na nagbibenta. Siguro nasa sa inyo kung iti-take ninyo yung risk kung bibili pa rin kayo ng printer na yon, dahil nga yung Epson 805 na talagang sobrang ganda na printer for printing business, for sticker printing, phase out na. Ang bago niya ng model, etong Epson 8050 na ngayon medyo tagilid-tagilid siya sa akin, pero nasa sa inyo kung iti-take nga ninyo yung risk ng inyong mga budget dyan sa pagbili ng printer na to, kasi newly model na to or niredesign yung Epson 805. Eto bagong design na to, newer structure, napakahirap ng kalikutin, 'di ba? Nasa sa inyo na. Napakadami kong nababasa na may mga mangilan-ngilan, hindi tumatagal yung printer nila. And yung Epson 805 ko, parang mga 3 years or 4 years na siya sa akin. Talagang goods na goods, napakadali din i-maintenance and napakadaling i-repair. So ayun yung pinaka magandang karakteristik kasi neto ni Epson printer. Yun nga lang, sa mga bagong model, medyo ang hirap ng i-repair, ang hirap ng i-maintenance, 'di ba? So kahit papaano, kung susugal kayo, mag-research pa rin kayo. Wag lang din kayong manood sa akin, manood din kayo sa mga iba pang gumagamit ng printer na yon. Yung mga binabanggit kong printer dito, i-proof nyo pa ulit sa mga iba pang nagba-vlogs dyan or sa mga iba pang mga nasa printing business kung okay talaga yung printer na yon. And kagaya nga ng sinabi ko, kung working sa akin at hindi naman working sa inyo, and kung working sa inyo, baka naman hindi working sa akin, 'di ba? May mga ganyang bagay lang, at least kahit papano na i-share ko sa inyo yung
presyo ng mga printer dito sa online at mag-ingat-ingat kayo sa mga mabibili ninyo na mga overpriced somewhere out there. Pero kung talagang idol na idol mo yung isang tao, meron pa rin naman good thing dyan, diba? At least, kahit na overpriced yung nabili mo na printer, kahit na nalugi ka kagad sa sisimulan mo na negosyo, at least nga, nakabili ka dun sa pinaka-idol mo na tao, diba? Yun na yun eh. So siguro dito na natin tapusin yung vlogs natin. Sa mga gusto mag-avail ng mga templates natin na for ID printing, in-upload ko siya dito sa Rocket PH para hindi na kayo mag-message, click nyo na lang to. Although 120 ko siya pinresyo, kung wala naman kayong mga pang-avail, meron akong in-upload na tutorial, hanapin nyo na lang sa YouTube channel ko para hindi na kayo bumili neto. Ayun nga, diba, hindi ko kayo pinipilit dahil itinuturo ko din sa inyo kung paano gawin yung isang bagay. So ayun lang. At sa mga gustong mag-avail ng one-time payment natin, 1 terabyte na yung laman neto, lifetime access, isang beses nyo lang babayadan. Lahat ng mga bagong printing template na ilalagay ko dito, free nyo na lang na makukuha, diba? So ayun na nga, like, share, and subscribe. Message lang kayo sa Facebook page kung gusto nyo mag-avail neto. At lagi ko sinasabi, huwag magpapauto. Bye-bye! Huwag kang magpapauto, mag-isip ka sa pilian. Sa laro ng buhay, dama ang tampuhan. Di lahat ng nagpa-hype, siguradong totoo, sarili